Magandang araw po sa inyo mga kamarino at syempre sa ating partner na napakakisig, Admiral Eduardo Maar Santos. Magandang araw sa iyo, Admiral. At magandang araw din, Mare. At ngayong araw ay talagang Special. Special. Oo, siyempre, special. Oo. Kasi nandito ka. Oh, yon. Tapos blooming pa. Ayun. Ano pa? Okay. Pag sinabi mong special, ano yon? Yung meron dito. O kaya may ice cream, yun yung special di ba? Pero special po tayo dahil of course, nandito tayo sa My Channel. Correct. Yan ang Marino. Ayan. O syempre, hindi mawawala ang quote ni Admiral para sa inyong lahat. Ano bang quote ni Admiral ngayon? Sige, kahit nagpalipat-lipat pa tayo, kahit saan tayo pumunta, Yes. meron pa tayong quote. Yes. Ano And, yun? Ngayon, ang ating quote ay galing kay Maya Angelou. Siya isang American poet at author. And I quote, "If you don't like something, change it. If you cannot change it, change your attitude." Ay, may Unquote. point. Ha? May point yun, ano? Maganda yung gano'n. Maganda talaga. Kasi hindi mo... O hindi mo mapapalitan paano? Hindi naman pwedeng tiisin mo. Di ba? Pagdasal mo na lang. Wala tayong magagawa, di ba? Pag hindi mo kayang gawin, wag mong gawin. Do not Correct. lean on your own understanding. Pagdasal mo na lang. Correct. Okay, anyway, alam mo ba, Admiral, ha? Ah. Makikita natin ngayong araw na ito, stories ng ating mga OFWs. At sabi nga natin, dito sa My Channel, medyo mas malaki na tayo, ha? Inclusive na tayo sa lahat ng mga OFWs, mapa land-based man or sea-based. Correct. Dahil itong partner ko, alam nyo naman, itong presidente ng Bagong Bayani. Lahat ng mga Bagong Bayani in-entertain mo, di ba? Kasama. Whether land-based or sea-based. Correct, O eto correct. nga, Admiral, nagpunta tayo sa isang cruise ship at meron tayong nakuhang isang marino na 3 dekada ng marino. Imagine. Parang Yeah. kasing edad ng something. Medyo matured na siya, ika nga, pero head siya ng housekeeping. Yeah. Galing. Alam mo sa cruise ship kasi, para kang nasa bahay din eh. Para kang nasa Totoo. hotel. Oo. Diba? Merong hotel staff, Yes. merong ship's crew. kung Yes, tawagin. oo. So yun, pag nandun ka sa hotel staff, 3 months on, 3 months off ka eh. So hindi mo masyado mararamdaman, uy, 30 years na pala ako. Oo nga, di ba? Ang Correct. bilis ng panahon. Ang bilis, yeah. Pero ito, Admiral, nakakatuwa. Ah. Yung istorya ng kanilang pamilya, imagine, pati na rin yung anak niya, pinag-aral niya ng parang marine engineering, aba, marino na rin. Okay yun. Tama. Di ba? O kaya sweldo doon. Oo. Pero ang kanyang anak, aba, hindi naman nagmarino, pero OFW rin na nakatira na sa New Zealand. Aba, maganda. Maganda rin yung New Zealand. Oo, diba? maganda yung opportunities doon. That's true. Correct. O kaya titingnan natin ang mga updates nitong 3 OFWs na makakasama natin ngayong araw. May na naiwan ito. pa ba dito? Nanay na lang. Paano na yun, yung nanay na lang? Ang laging kasama daw yung kapatid na lang niya. Yung nanay yung may pera. Ay! Parang gusto ko yung ako yung may pera. May point naman si Admiral, di ba? Well, anyway, eto na, inspirational, di ba, Admiral? And information. Yan ang handog natin for this episode. Kaya tutok lamang dito sa the first and the longest running program para lang po sa inyo, mga kamarino. All aboard dito sa Yan ang ang Marino. Marino. Sa My Channel. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun. Lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Sa
huling yugto ng ating cruise ship trip, kasama pa rin natin ang ating mga overseas Filipino workers. Ito naman, kilalanin natin ang mga nagtatrabaho sa loob ng Star Navigator. 2 seafarer. Samahan nyo kami at ma-interview natin si Mario sa kanyang seafaring journey bilang head ng housekeeping dito sa barko. Hello everyone! Naku, sana makita tayo ng Pilipino. Hi, good morning, ma'am. Oh, Good teka morning. muna, Pilipino, ma'am. Yes, ma'am. Filipino po, Filipino po. Magandang umaga po sa inyo. Anong pangalan natin? Mario po, Mario. Mario. Mario po. Mario Pascual. Pascual. Ganda naman ng uniforme mo, Philippines. Mario. From the Philippines. Philippines. Pero ang ganda naman ng damit mo, Mario. Ano na ba Ito ang yung posisyon pang mo? natin, ito yung pang night uniform. Pagdating namin ng 8 o'clock in the morning, iba na naman po ang uniform namin. Ah, gano'n. May Ano na ba ang sinusunod. posisyon ni Mario ngayon? Ako po yung head dito ng housekeeping. Ako ang executive housekeeper sa SMA. Wow! So, ibig sabihin, Mario, gaano katagal ka ng seafarer? Almost 30 years na po. 30 years na Yeah. seafarer? As a seafarer, about 33 years. 33 In years? this company, about 30 years already. Oh my, ang tagal na. Tagal na. Ano to first job mo, Mario? Actually, not the first job. Galing ako ng galing ako ng Westin Plaza. Westin Sa Philippine- hotel? Sa hotel, sa atin. Oo. That was 1988. So, nung 1988, bata sariwa ka pa noon. Ay, sariwang sariwa. Bata sariwa ka pa noon. Sariwang sariwa, madam. Ah, talaga? So, So, yun yung naging first job mo. First job ko. Oh, pero ano bang pinag-aralan mo? Tapos po ako ng civil engineering. Ano ba naman yan? Sumakit ang ulo ko. Civil engineer ka na. Yeah. Oh, Because tapos? I'm trying to apply before in Manila. From Cebu, I'm going to Manila Oo. to apply for this job as Oo. a civil engineer. Oh. Ngayon, unang-una, nakapagtrabaho ako sa hotel to support my daily needs. Bakit taga saan ka ba? Anong tubong ano ka ba? Cebu kami nag-aral eh. Ah, Cebu. Oo, So, sa pumunta kayo Visayas Maynila. kami, tapos pumunta ng Maynila. Oo. Doon nakipagsapalaran. Oh. Pagdating ng Maynila, napasok naman ako ng hotel. Ng hotel naman. Nung napasok ng hotel, nagustuhan ko ng hotel. Eh, gaano katagal ka bang nag-hotel? Hindi naman gaano katagal. It's about only 4 years. 4 years ka nasa hotel? Mm. Iba rin, Ngayon, ano? yung mga manager namin dati sa hotel, kinuha din ng cruise ship. Ah, ganun. Kaya kami naman ang tinawagan niyang sunod na mapunta ng cruise ship. Oo. Ay, nakakatuwa. So, itong mga Ito, mga sa sir dito, under mga, sa'yo yun. yes, mga housekeeping na. Ibang klase, ibang klase. Wag ka, Pilipino yan. We have Siyang about may hawak ng lahat. yes, Oo. we have about 240 Yes. housekeeping Oo. attendant. And then under my 240 people 247. under you. yes. And how many are Filipinos there from the 240? Filipinos shall we see about 40%. 40% Filipinos. Wow, dami And then ha. the rest is Indonesia, Nepal. so- Iba-iba naman. Okay. So, napunta ang iyong destiny sa pagsi-seafaring Correct. mula sa civil engineering. Tapos, Correct. nag-asawa ka. Yes. Nag-asawa ka. After a year when I was in the hotel. Saan mo I got nakilala married. ang iyong wife? Matagal na, sa Cebu pa kami. Magkasama na kayo. Magkasama na kami. Ano yun? Magkasama kayo sa pag-aaral? Ano yun? Magkasama kami sa pag-aaral, pero sa ibang naman siya, ibang Field. school. Ibang Ibang school, school. ibang field din. At saka anong... Pero pareho kami taga Cebu. Parehas kayong taga Cebu. Mm. Okay. Alam mo, nakakatuwa ha. Dahil nakikita ko pala yung anak mo. Oo, dati kasama natin ang kanyang anak na si Kisha Pascual. Opo. Na nasa New Zealand na Nasa New ngayon. Zealand na. Nagle-level up talaga. Hindi nyo na itatanong, dalawa lang ang anak ni Mang Mario. Before pandemic, pumunta na siya doon. Oh, Kasi really? pa-close na noon ang di ba? Oo nga. So, si Kisha yung kanyang anak na nagtrabaho rin po sa telebisyon. Opo. At yung kanyang panganay na anak Keisha. ay si Keisha Kisha. Pascual. Yung pangalawa, Si Kyle. si Kyle. Si Kyle Kyle, Pascual. saan nagtatrabaho? Sa kumpanya ding ito, Oo. pero magkaiba lang kami ngayon ng barko.
Pero last year, magkasama kami ng barko. Doon Wow! naman kami sa Ginting. Talaga? Kasi pag ganyan-ganyan kami pag nandito. Umiikot. Ikot. Pero ang tanong ko, bakit nagustuhan ng anak mo naman na maging marino? Bago pa siya nag-college, about first year college, sinabi na talaga niya na mas gusto ko rin magbarko. Oo. Dahil ano? Anong rason? eh, Ikaw ba nagtulak? Hindi, alam mo naman yung mga youngster. Pag sinabi, ito gusto ko to subukan. Oo. Sige, subukan mo kasi baka yun ang nasa mind mo. Din, okay, try. Hindi mo siya pinigilan? Hindi. Dahil baka sabihin mo, naku, layo mo sa pamilya. Walang ganon. Hindi. Talagang gusto niya, go. Pati pala si Kisha, kung gusto niya, malayo, okay lang. Bali, 3 po silang OFW sa pamilya. Correct. Walang natira sa Maynila or sa Pilipinas kung hindi ang kanyang asawa. Misis ko lang Saan ang home base nyo ngayon? home base ko ngayon ay sa Cebu na. Sa Cebu na ako. Pero ang dati namin, ando kami talaga sa Maynila. Yung bahay namin ay nandun sa Maynila. So, ang nakatira ngayon ay yung anak ko. Pag umuwi. Pag umuuwi. Kasi doon naman sila lumaki. Pero, nakakatuwa naman yan, Mario. Mm. Ilang taong ka pumasok bilang marino? Kung 30 plus ka na. 27. 27 ka nagmarino hanggang 27. ngayon. May regrets ba sa pagiging marino? Wala. Ang bilis ng sagot niya, wala. Oo. Wala. Bakit? Bakit? Kasi, yung nga sinabi ko dati na nagsimula talaga kami sa wala. Pareho kami nagtrabaho ang misis ko. Ngayon, nung napunta kami dito sa barko, sabihin natin na napakalayo ng kung pag-uusapan yung sahod, di ba? Alam mo So, naman. masaya naman ang sahod. Masaya. Masaya. Pero hindi. Nakapagpatapos naman ng Oo. pag-aaral, nakakuha naman ng konti, May naipundar na. at least meron naman kami sa Manila, meron sa Cebu. Di, So, pag nag-retire ka pala, wala lang, uupo-upo ka na lang, kukuya-kuyakoy ka na lang. doon kami sa Cebu. Doon na kayo sa Cebu. Ano naman ang sigurong pinaka masarap pagsilbihan ng mga pasahero? Anong nationality? Dahil ang dami nyo nang nakausap, nakasalamuhang mga nationalities di ba? Alam mo naman tayo sa hospitality industry, hindi tayo namimili ng pasahero. Anong nationality man ng pasahero, Pasig guest or a very good guest, ang treatment namin sa kanila ay the same. Yes. That is always what we remember and what we have decided, that treatment to the passenger is the same. And that's what you're telling all your staff and crew. Must be attitude of the crew to the passenger is the same. Of course, Oo. may tip o wala, yung attitude sa pasahero pa ng parehas. Totoo yan. Tama yan. That's very true. Kahit masakit ang ipin mo, kailangan mo numiti Oo. sa pasahero. Oo. Kasi kasama sa binayaran ng pasahero. Pero ang tanong ko, 30 plus years ka na na nagmamarino. Pagkatapos, parang buong buhay ng 2 anak mo, parang wala ka. Yan ang totoo. Wala ka, hindi ka present, di ba? Parang, alam mo yun, na parang nandiyan ka, bukas wala ka, graduation, birthday. Paano nangyayari yun? Karamihan wala ko. Paano mo ginagawa yun? Lalo na yung mga Christmas, mga Oo. New Year, karamihan wala, nasa barko kami. Because either you have to think kailangan mo ng pera ngayon, Oo. o uuwi kang wala. Oo. Di mas maganda pa dito, may ipapadala ka sa kanila ng maayos. So, after that, babalik ka ng Pilipinas. Ano naman ang ginagawa mo sa Pilipinas pag nandun ka? Ibuhos mo yung yung oras mo sa pamilya. Okay. So, Oo. talagang, Kasi walang yan lang ang na makasama sila. yung panahon mo. O buti, hindi nagtatampo sa'yo si Missy. Sasabihin niya sa'yo, huy, ang tagal-tagal na tayo hindi nagkikita. Hindi. Naintindihan nila yan. Naintindihan niya. Naintindihan Oo, nila. at natutuwa naman siya. And with the communication right now, mabilis na di ba? Meron na tayong internet, nakikita mo na sila, so updated na kayo. Kahit nasa ilang panig ng mundo pa kayo, pag nagkikita-kita kayo sa Zoom, okay, di ba? Nagsimula kami magbarko, wala pang mga cellphone. Kaya nga, That was 19
1990. Oo nga, imagine. Nasa Magsaysay ako 1990. Oo. Mm. So wala pang mga cellphone, Wala. lahat wala. Talagang sulat-sulat lang. Ginagamit, Tawag-tawag lang, ano? ginagamit namin nung sa barko, makinilya. Makinilya. Oo, para lang Makakakuha ka ng sulat mo pag may nag-sign on. Doon ka na naman magdadala galing ng opisina, Oo. dadala sa iyo yung sobre. Oh, Ganon kahirap Babasahin dati. mo na naman doon. Oo. Diba? Ganon kahirap dati. Ngayon, pag malapit naman kayo, yung port nyo malapit sa post office, pupunta ka na naman ng post office. Doon mo na naman makukuha ang sulat mo. O doon ka na magpapadala. Ngayon wala na. Every minute, every seconds, pwede ka na tumawag sa kanila. Oo nga. Mm. Kahit nasa New Zealand pa si Kisha. So anyway, siguro tanungin natin kay Mr. Mario. Mm. Sir, kung kayo po ay itatanungin namin, at may mga bago tayong mga seafarer na sibol na gustong magmarino at pumasok sa katulad din yung larangan, ano bang Mm. sikreto? Kailangan sa barko, pasensyoso. Kailangan pasensyoso ka. Kasi andito lahat. Andito na kasi minsan ang mga tao, pagod na pagod. Hindi maiwasan yung mga differences, di ba? Kailangan pasensyoso. Yan ang kakatandaan nila. Huwag makikisama sa gulo at iwasan lahat yung gulo. Yun lang ang sikreto dito. Then after that one, you will be in 30 years on board. Ako si Mario Pascual. Yan ang marino. Para kay Mario, ang housekeeping ay hindi lamang trabaho. Bagkus tinuturing niya itong calling sa buhay. Kaya naman, imagine 30 years sa seafaring industry. Ipinamalas niya ang tiyaga, professionalism, at natatanging husay na manggagawang Pilipino. Kilalanin din natin ang mga anak ni Mario na si Kisha, isang OFW sa New Zealand, at si Kyle na isa na ring marino. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Awesome Youth, also fun! Abangan sa mga susunod na buwan ang mga world-class talent at skills ng ating mga awesome Gen Z. Tara na't makisayaw, makikanta at makisaya kasama ang ating mga special guest performers. May 16, SM City, Valenzuela. May 30, SM Center, Sangandaan. June 27, SM City, Grand Central. Catch the hashtag Awesome Youth Craze only here at SM Supermalls. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Ang pamilya ni Mario ang patunay sa katatagan ng isang pamilyang Pilipino na handang magsakripisyo para sa inaasam na kinabukasan. Gaano ka na ba katagal dyan sa New Zealand, Kisha? Parang nagpunta po ata ako dito end ng 2019. I think it was December, so about 6 years na po. Ano nga bang natapos mo, Kisha? UST Bachelor of Arts, Communication of Arts. Yung bang DZMM ang first job mo? First job ko po talaga is siguro yung as in full-time job is DZMM talaga sa special projects kay Miss May Siniza. And then napunta sa production as a production and technical assistant, tapos naging researcher. Anong nag-push sa'yo? Bakit ka napunta sa New Zealand? It's a combination ng na rin. Feeling ko that time I was going through like a quarter life crisis.
parang I want to experience something else, I want to study sa abroad. So yun po yung major factor bakit ako nag-decide na pumunta ng New Zealand. Ilang taon ng tatay mo sa barko? No, 36 na ako ngayon eh. I think dad started po, mga 4 pa lang ako eh. Every year naman umuwi si daddy. So, opo. Pero siguro nasanay na rin sa dynamics na couple of months nasa bahay si daddy, tapos the rest of the year nasa barko, ganyan. Ikaw ang panganay, si Kyle naman ang bunso. Opo, dalawa kami. Ako yung panganay. Si Kyle is 3 years younger. During that time, ano na rin si Kyle parang kakastart niya lang din sa barko nila dad. Ano naman ang life mo ngayon sa New Zealand? I'm working as a functions manager. So basically, sa isang company po dito sa Invercargill, I handle yung mga events, mga conferences. May work-life balance dito sa New Zealand. Like, after your work, sa araw na yun, that's it. Hindi ka na nila kukulitin. Kailan mo na-realize na gusto ko na ngang maging OFW? At okay lang sa akin na mawalay ako sa pamilya ko? Yung first ko po kasi napunta dito is hindi naman wala sa isip ko na permanent. Permanent na ako dito sa New Zealand. So, what I was thinking was that I'll just do 1 year and then I'll come back home. Pero naabutan ako ng COVID. Pero by that time, siguro after 3 years, naisip ko parang nandun ka na sa juncture na pag umuwi ako, anong gagawin ko sa ano pang gagawin ko sa Pinas. Parang nasanay ka na dito sa buhay dito, pero namimiss mo rin yung family mo sa Pinas. Wala ka bang homesick factor? May homesick factor, pero honestly po sa akin, I think it came sa latter part na. Siguro mga 4 years in, dun pa lang siya nag-kick in. Nabigyan ba kayo ng tatay nyo ng magandang kinabukasan because of seafaring? Yes po. Hindi naman kami as in well off, hindi naman kami mayaman, pero ano naman, hindi rin naman kami mahirap. Very middle class. Si mommy magaling siya sa sa future planning, sa pagbabudget. So everything was parang sorted na for us. We had yung mga typical na educational plan, life plan, death plan, even yung funeral namin, parang lahat sorted. So, na. si Mami ang nagpa-plancha talaga. Si Opo. Mami talaga yung talagang nagre-prepare ng lahat ng bagay Yes. for all of you. Anong nakikita ni Keisha 5 years from now? Ako, 5 years from now, I hope settled na sila. I hope na, syempre, si Daddy hindi na po siya magtatrabaho by then. I hope to provide for them. Parang ako naman this time. Any message naman sa mga, sabihin na natin gustong mag-abroad, gustong iniisip na natatakot, or sabihin na natin, ano siguro yung pinaka-tip na gusto mong ibigay sa kanila? Siguro ako ang realization ko is that sana ginawa ko siya ng mas maaga. Yung mas bata pa ako. Pero I guess, depende lang din po yung timing eh. Minsan kasi, kailangan mo muna maging mature bago ka, bago mo ma-feel na, okay, I'm ready to do something. Mahirap din yung pipilitin mo eh. E di, you have to try and you have to be parang 100% ibigay mo dun sa goal mo. Maraming salamat sa iyo. Of course, we have Keisha Pascual. Thank you and good luck and God bless you. Thank you, Mare. Thank you. Lahat ng ating mga kamarino, welcome to Yan ang Marino. Ngayong araw na ito makakasama natin si Kyle Pascual. Siya ay isang marino, anak ng marino, at talaga namang siguro lahat ata ng nasa pamilya niya ay OFW na. Kaya kilalanin natin si Kyle Pascual. Magandang araw sa iyo, Kyle. Magandang araw din po. Okay, alam mo, nung nandun ako sa loob ng Star Navigator ng Sardine Princess, nakita ko ang iyong papa, no? Siya ang pinaka-head ng housekeeping ng Star Navigator. Nakakuha dahil mahigit 3 dekada siya ang nagtatrabaho bilang seafarer. Kamusta si Papa as a seafarer? Kamusta ang relasyon ninyo? Sabi nila pag seaman, hindi mo masyado makita yung family mo, pero yung nag-seaman nga ako since nagpupunta kami sa parehong barko, para mas madalas pa kayo magkita ngayon. Pero ikaw, alam mo na seafarer ang
tatay mo, hindi ka ba nangunguli na pagka birthday mo, graduation, wala siya, ganyan? Ay, hindi naman po. Nasanay lang siguro kasi tagal na nga. Siguro mas na-realize ko lang na nawawala siya nung nagkaisip na. Pero syempre nung bata, hindi ko naiisip yung mga ganung bagay. So, lagi ang kasama mo, mama mo, saka kapatid mo, bilang bunso. Opo. So, bakit naman ikaw ay nagmarino rin? Alam mo na nga, laging wala ang papa, tapos nagmarino ka pa. Di kawawa naman nanay mo, isa na lang. Pati si Kisha, nandoon na rin sa New Zealand. So, isa na lang siya dito. Masarap din naman po magmarino kasi mas malaki nga yung pera compare dito sa Pinas. Tapos ang gusto ko rin sa marino is pag nakabakasyon ako, bakasyon talaga eh. Hindi katulad ng pag office worker ka sa Pinas, Saturday, Sunday lang, tapos pasok na naman. Ano ba yung naging course mo? DS Marine Transportation po. So, ano yung Opo. ginagawa mo dito sa loob ng barko? Pag doon ka? Mostly po sa maintenance kami, sa mga cleaning, sa mga repairs, mga ganun po, sa open areas. Minsan po na-assign din kami sa navigation na part. Ano ang communication yung mag-anak? Tatay mo, ikaw, si Kisha, sa mama mo, paano na? Ngayon po may ano kami, family na group chat. Kaya Ay, medyo... hindi lang sa group chat. Okay. Opo. Nag-video chat din ba kayo? Opo. At pang ilang kontrata mo na itong pagpapamuli? Madami-dami na rin po eh. Mga 7 na ata, 8. Ano nang naipon ni Kyle? Puro pera lang. Tago lang muna. Just in case lang po na may emergency. Mahirap kasi yung ano eh. May biglang magkasakit or aksidente, something. Para lang may makuha. Saka sa seaman din, hindi namin lang. Baka biglang yung 2 months na vacation, baka maging 3 months, 5 months. Nag-enjoy ka ba sa pagiging seafarer? Masaya din naman po mag-seafarer. Lalo na pag mabait yung mga kasama. Hindi ka ba natatakot sa dami ng mga nangyayari ngayon sa seafaring industry? Like, for example, mga sakit. Pero yung mga sakit sana maiwasan. Malinis naman po yung barko namin. Maraming safety protocols po. Pag talagang ito na yung intended mo na maging trabaho mo for the next 10 years of your life. Malamang po. Baka gumaya din ako sa tatay ko ng retirement na. Wow! Ikaw ba ay na-inspire ka ba sa tatay mo para maging seafarer ka? Hindi naman po. Nag-suggest lang sila sa akin kung gusto ko raw mag-seaman. Sabi ko, sige. Opo. Yung parents ko po. At nagustuhan mo naman? Nagustuhan ko naman po. So ano naman yung masasabi mo sa tatlo kayong nasa iba't ibang panig ng mundo? Relax lang, makauwi din po. Alright, so good luck sa iyong biyahe at God bless you on your trip, ha? Ako si Kyle Pascual, yan ang Marino. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Awesome Youth, also fun! Abangan sa mga susunod na buwan ang mga world-class talent at skills ng ating mga awesome Gen Z. Tara na't makisayaw, makikanta at makisaya kasama ang ating mga special guest performers. May 16, SM City, Valenzuela. May 30, SM Center, Sangandaan. June 27, SM City, Grand Central. Catch the hashtag Awesome Youth Craze only here at SM Supermalls. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMOSUP cares.
This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Good news para sa industriya ng maritima. Adopted na ang House Resolution number 991 na kumikilala sa tagumpay ng Maritime Industry Authority or Marina at ni Philippine Maritime Attaché Attorney Sharon De Chavez Aledo sa pagtamo ng chairmanship of the Subcommittee on Human Element, Training and Watchkeeping of the International Maritime Organization or IMO noong May 6, 2026. Malaki ang tungkulin ng HTW Subcommittee sa pagtatag ng global standards sa seafarer training, certification at watchkeeping na may malaking epekto sa kaligtasan at kalagayan ng mga mandaragat sa buong mundo. Hinihikayat ng resolusyon na kilalanin ang tagumpay na ito ng Marina at lalo pang pagtibayin ang dedikasyon ng bansa sa pagpapaunlad ng industriya ng maritima sa ating bansa. Umabot sa halagang 32.92 billion pesos ang home loan releases ng Pag-ibig Fund sa unang 3 buwan ng 2026, kung saan mataas ito ng 9% sa naitalang 30.22 billion pesos sa unang 3 buwan ng 2025. Mula Enero hanggang Marso, pinondohan nito ang 20,926 na pabahay kung saan 2.95 billion nito ay ginamit para sa socialized housing loans na pinondohan naman ang 3,439 na bahay. Ayon sa Pag-ibig Fund, ang paglaki ng housing loan releases ay tanda ng malawakang pagkilos ng ahensya upang makapagbigay ng serbisyo sa mga miyembro mula sa lower income sectors. Patuloy naman ang ahensya sa pagdadala ng regional housing fairs sa iba't ibang bahagi ng bansa upang magbigay ng mas pinadali at mas pinamurang housing para sa pamilyang Pilipino. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Awesome Youth, also fun! Abangan sa mga susunod na buwan ang mga world-class talent at skills ng ating mga awesome Gen Z. Tara na't makisayaw, makikanta at makisaya kasama ang ating mga special guest performers. May 16, SM City, Valenzuela. May 30, SM Center, Sangandaan. June 27, SM City, Grand Central. Catch the hashtag Awesome Youth Craze only here at SM Supermalls. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit dahil AMOSUP cares. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. O di ba nakakatuwang ma-interview ang ating mga land-based at sea-based na pinagsama sa isang cruise ship. Correct. Ang mga pasahero, Pilipino, mga nagsiserve ay ating mga Filipino Siyempre. na seafarers. At Correct. nakakataba ng puso, Admiral. Imagine, na-interview natin yung ating mga seafarers na sabi nila, nakakatuwa, ang sarap ng feeling na ang pinagsisilbihan ko, Pilipino. mga Pilipino. Correct. At hindi lamang mga banyaga, di ba? Kasi parang nafe-feel nila, uy, kaya na rin ng Pilipinong Yes. sumakay sa cruise ship. Tama, tama. I'm sure ikaw, Admiral, di lang cruise ship ang nasakyan mo. Lahat ng klaseng ship nasakyan mo. Hindi pa ako nakasakay sa- Pati battleship nasakyan mo, di Siguro, ba? sakay ako.
But anyway, nakakatuwa nga po na kami dito ay naglilingkod para sa ating OFWs. At syempre, bagong-bago tayo dito sa My Channel, land-based and sea-based magkasama. Sabi ka nga kasi nila, Admiral, na syempre gusto nilang mapanood ng minsan maiksi lang, minsan mahaba, Correct. balik-balikan nila. So we've decided na maganda talaga na mapunta tayo sa ating My Channel. Correct. Diba? Correct. O, pero hanggang dito lang muna. Siyempre, sa susunod na episode naman, panoorin nyo kami, di ba? Yeah. Kaya tutok lang. Ay, tutok lang kayo dito sa pinakauna at pinakamaasahang programa para sa Pilipinong magdaragat. Kaya tutok lamang kayo dito sa pinakauna at pinakamaasahang programa para sa Pilipinong magdaragat, ang Yan ang Marino, tuwing Sabado po yan, sa aming YouTube, TikTok at Facebook na aking channel. Yes. Hindi, kanyang channel. My channel. Mare ng Bayan. Do not forget to... I-like, follow at mag-subscribe na rin kayo sa aming social media accounts para sa updates tungkol sa ating programa. But for now, Anchors away! bye everyone! Bye-bye!